edukasyon at malasakit. Ito ang ipinakita at ipinaramdam ni Mayor Along sa halos 3 taon niyang panunungkulan bilang ama ng Caloocan. Sa kanyang pamumuno, patuloy at mas napabilis ang pag-unlad ng lungsod. Yung aksyon at malasakit, hindi lang naman ito basta slogan para sa akin, kundi gabay natin sa araw-araw na pamumuhay at sa paglilingkod sa mga batang kakalo. Sa maiksing panahon, napakarami na ang nagawa at naisulong ng administrasyon ni Mayor Along. I think in my case, mapalad din ako na nailatag na ng aking ama ang landas na tatahakin ng Caloocan sa mga susunod na taon. Maganda ang naging simula ng aking pamumuno dahil mayroon na tayong mga naging basehan kung paano pa mas mapagsisilbihan ang mga batang kakalo. Hindi tumigil si Mayor Along sa pag-iisip ng mga pamamaraan para maibigay sa mga kabataan ng Caloocan ang edukasyong hindi lang basta sapat. Dahil para sa kanya, dapat yung mahusay at dekalidad. Sa sektor ng edukasyon, meron tayong bagong UCC College of Engineering. First day out. Kamusta first day nyo? Isang component para makabuo tayo ng fire. So what's that? Sige. Alam naman natin na malaki ang gastusin ng isang estudyanteng nag-aaral ng engineering. Pero dito po sa College of Engineering, nagawa pong libre ito sa tulong ng ating mahal na mayor. Nakapag-aral ako sa University of Caloocan City ng libre at nakapagtapos sa kursong Bachelor of Science in Criminology. Kaya ngayon, isa na akong ganap na pulis. Isa ako sa mga mapapalad at natutuwa sa ginawa po ng ating Mayor Along Malapitan sapagkat marami po silang batang natutulungan. Gagaya ko na nakapagtapos, ngayon tumutulong na po sa pamilya. Nagpagawa rin tayo ng iba't ibang pasilidad para sa mga paaralang elementarya at sekundarya. At nariyan ang free bags at school supplies para sa mga mag-aaral. Alam nyo, napakaswerte natin dahil ang mayor natin ay si Mayor Along. Alam nyo po, binibigay niya lahat ng pangangailangan ng ating mga estudyante, both elementary and secondary. At alam nyo, hindi niya pinababayaan yung ating mga guro sa kanilang benepisyo na binibigay ng city government. At lagi niyang ina-actionan yung mga concerns namin mga principals, both elementary and secondary. Patuloy rin ang pagpapataas ng kalidad ng serbisyo sa Caloocan City Medical Center at Caloocan City North Medical Center. Nagsasagawa tayo ng renovation sa mga ospital. Nagkaroon tayo ng mga bagong kagamitan tulad ng CT scan machine. Itong machine natin magandang klase. Napakaganda. Meron siyang feature na para sa heart. Sinisikap rin ng pamahalaang panglungsod na mailapit sa mga barangay ang mga pangunahing serbisyong pangkalusugan sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga bagong health centers. Bago matapos ang taon, magkakaroon ang Caloocan ng 10 dagdag na health centers. Kaliwat kanan ang mga medical missions, may gamot at maraming libreng serbisyo pangkalusugan. Ang direktiba ng ating Mayor Along ay patugunan ang pangangailangan ng mga tao, mapagbigay tayo ng tama at sapat na serbisyo. Napakaswerte po ng mga residente sa Caloocan dahil ang prioridad po nating Mayor ay ang kanilang kalusugan. Dahil dito po sa atin, libre po ang gamot, libre ang konsulta at libre po ang mga bakuna. Para naman matiyak na laging ligtas ang mga mamamayan, Nagproyekto tayo ng mas maraming street lights at tiniyak natin na kumpleto sa kagamitan ang ating PSTMD at mga kapulisan. Kaya naman nag-donate tayo ng motor at sasakyan sa Caloocan City Police Station.
Lumiwanag po yung lungsod ng Caloocan. So yung mga kriminal, yung mga kawatan, syempre magdadalawang isip po sila na gumawa ng kalokohan. Yung mga mobile na binigay po ni Mayor, tsaka yung mga motorcycle, napakalaking tulong po, ano? Kasi po nagagamit po sa pang-araw-araw na pagpapatrolya. In this opportunity, nagpapasalamat po kami kay Mayor po sa mga naitulong niya po dito sa amin sa Police Caloocan po. Yes, sabi mo na, calling house emergency. May record na po yung patient dito. Anong barangay kayo, Ma'am Yue? Nagkaroon din tayo ng 24/7 emergency hotline na dial 888 Along o 888-25664 upang palakasin at pabilisin ang ating disaster response. Ito yung 160. Ganun din, wala na, mababa na. Halos lumabas na yung mga bato eh. Oo, basta talaga. Monumento. Outline sa likod. Monumento kaya pala kaya. Bagyong kanina po, bigla pong tumaas po yung tubig. Ayun po, biglang dumating po ang rescue. Papasalamat nga po kami, binuhat po ako. Kung wala po yun, ay baka nalulog na ako. Si Mayor Along po, nakita po namin sa lugar po namin. Namimigay po ng relief. Nagpapasalamat po kami dahil dumating po siya. Ipinagmamalaki rin ng administrasyon ni Mayor Along ang mga trabaho at hanap buhay na nalikha sa ilalim ng halos 3 taon ng kanyang pamumuno. Kaya bukod sa pagkakakitaan, nabibigyan rin ng mataas na moral ang mga mamamayan ng Caloocan. Mula nang maupo si Mayor Along, sa tulong ng mga pribadong kumpanya, 261,524 na ang bilang ng naialok na trabaho para sa mga mamamayan ng Caloocan. Malaki pong naitulong po sa akin ng peso mula nung natanggap ko po yung aging sa makina. Mas dumami po yung customer ko, tapos nakakakuha na rin po kami ng mas malalaking project. Tapos yung namin, yung financial po namin is talagang as in, nasabi kaluwag na siya. Tapos nakakatulong na din sa pamilya po namin. Nagsagawa rin ang pamahalang panglungsod sa pangunguna ni Mayor Along ng mga inisyatibo para mas mailapit sa publiko ang serbisyong may aksyon at malasakit. Tulad na lamang ng People's Day at Mayor's Hour, kung saan agarang natutugunan ang mga hinaing ng mga taga-Caloocan. Patuloy rin ang pag-alalay sa ating mga senior citizens, persons with disabilities o PWD, maging sa mga solo parents sa ating lungsod. Ano yung para sa inyo, ibibigay ko at ibubuhos ko lahat para sa mga senior citizens natin dito sa lungsod ng Caloocan. Nakakatulong si Mayor sa amin, sa senior citizen na katulad ko, pambili ng gamot, yung pensyon, saka yung gift check. Ang laking tulong sa amin yun. Talagang masaya ako dahil nakaalalay lagi si Mayor sa amin. Si Mayor Along po ay lagi nakaalalay po sa amin sa mga may kapansanang katulad ko. Katulad po ng pagbibigay niya ng hanap buhay. Napakalaki po ng tinutulong sa amin ni Mayor kasi po siya po ang nagtuturo sa amin na imbis na manghingi, binibigyan niya kami ng oportunidad na maghanap buhay kahit meron po kaming kapansanan. Malaking bagay po yung tulong sa akin ni Mayor kasi hindi ko po talaga akalain na sa kawalan namin masasapatan yung puhunan. Masaya po ako kasi nabalitaan ko po na may ibibigay palang tulong si Mayor na 1,000 kada buwan sa katulad namin ng mga solo parents.
Ang mga infrastrukturang pangarap lang noon ni Mayor Along ay sabay-sabay nang itinatayo. Ito yan dito. Apo, dyan sa mga gallery sa mga tao. Dito yung platform kay Vice Mayor City mga table lang pagdihan sa baba. Ang majority leader, kailangan meron siyang sarili parang conference room. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang pagtatayo natin ng mga iba't ibang gusali na makakatulong sa pagpapabilis ng pagbaba ng serbisyo ng ating pamahalang lungsod sa ating mga kababayan. Marami rin tayong infrastructure projects na sinimulan at inaabangan ng mga mamamayan. Nariyan ang Caloocan City Hall North sa Zapote, na mapakikinabangan na sa huling bahagi ng susunod na taon. Sisimulan na rin gawin ang Government Center sa tabi ng Caloocan South City Hall, na matatapos sa loob ng 3 taon. Ginagawa na rin ang Hall of Justice na magagamit na ng RTC at MTC judges. Uumpisahan na rin ang Caloocan City Fire and Police Station sa Sangandaan, na nakatakda ring matapos sa huling bahagi ng susunod na taon. Ang multipurpose building sa South Caloocan, kung saan naroon ang pinakaaabangang Caloocan Sports Arena, ay malapit nang ma-enjoy ng mga batang Kankalu dahil sisimulan na rin ang pagpapagawa nito. Patuloy ang paggawa sa DSUD Housing at NHA Housing, na nakatakdang matapos at malipatan ng ilang mga gusali ng mga batang Kankalu bago matapos ang 2025. Legislative Building, na magagamit na rin ng ating mga mambabatas sa susunod na taon. Tapos na rin ang Phase 1 at sisimulan na ang Phase 2 ng Columbarium at Crematorium sa Barangay 187. Para sa mga namayapang mahal sa buhay ng mga batang Kankalu. Makakapag-produce na rin tayo ng mga batang Kankalung doktor. Dahil umuusad na ang paggawa ng unang gusali ng UCC College of Medicine and Health Sciences sa Barangay 180. Maging ang PUP Caloocan sa Diparo, na kauna-unahang State University sa Kamanava, ay mapakikinabangan na rin ng mga scholar ng Caloocan sa 2026. Ang malalaking proyekto at mga dambuhalang infrastrukturang ito na nailatag na ni Mayor Along sa kanyang unang 2 taon, kaunting panahon na lang ang hihintayin para mapakinabangan ng mga batang Kankalu. Isa rin sa direktiba ni Mayor Along ang linisin ang Caloocan. Tinulungan din po namin ang bawat barangay sa paglilinis nila gamit ang weekly cleanup drives po natin. At kami po ay umaalalay sa kanila upang mapalinis ang komunidad natin. Napakahalaga po kay Mayor Along malapitan na maging malinis ang Caloocan. Ang nais po niya, palakasin ang aksyon at malasakit para sa malinis na kapaligiran. Bunsod ng malinaw na direksyon ng lungsod tungo sa progreso at kaunlaran, tumaas ang kumpiyansa ng mga mamumuhunan sa lokal na pamahalaan. Sa sektor naman po ng negosyo, kabilaan po ang mga malls at condominiums na itinatayo sa ating lungsod. Actually, Caloocan is one of the, if I may say, one of the best city to do business because the city government is very cooperative in terms of and very friendly towards business owners. No, they're very invested
sa growth ng business namin. Especially as most of us are homegrown Caloocan businesses. So through the years, nakita naman namin yung improvement, lalo na dito sa administration ni Mayor Along. Naging convenient na dito sa Caloocan. Tapos ang dami pang infrastructure projects ni Mayor, maayos yung kalsada, tapos yung mga street lights, maganda yung pace and order. So I think magiging more attractive ang Caloocan sa business. Patunay rin sa pag-unlad ng lungsod ay ang mga pagkilala na nagtatanggap nito. Una-una, pinagayabang namin, no? Sa mahabang panahon, I think for the 7th year, back-to-back kami dyan, year in, year out, awardee kami ng Seal of Good Local Governance, no? Nakakatuwa yung mga pagkilala na ibinibigay sa amin, hindi lamang ng national agencies, ng DILG, ganun din ng mga ibang syudad na ginagawa kaming pamantayan ngayon. Marami na yung nagbe-benchmark sa amin, sa Caloocan, no? Paano daw namin nagagawa, no? Paano kami naka-achieve ng ganung kadaming sunod-sunod na taon. Another achievement na gusto namin ipagmalaki, yung Gawad Kalasag, yung aming kahandaan sa disaster management. Hindi rin kami natitinag sa one of the top cities na most business-friendly city. At ganun din, patuloy din ang pag-angat ng aming ranggo doon sa tinatawag na competitiveness, no? Yung most competitive cities in the whole Philippines. Pagdating sa public service, hindi lang dapat husay ang pinaiiral. Importante na paganahin rin ang puso na siyang magiging gabay ng ating mga lider para sa mas epektibo at ramdam na serbisyo publiko. Ganyan ang tinatamasa ngayon ng mga taga-Caloocan. Kaya naman, kitang-kita rin ang pagmamahal kay Mayor ng mga batang Kankalu. Proud Batang Kankalu! Proud Batang Kankalu! Proud Batang Kankalu! Proud Batang Kankalu! Ito ang pagpapatunay na nararamdaman ng mga mamamayan ang positibong epekto ng lahat ng mga ginagawa. Nakakataba lang ng puso na madalas kapag nakakausap ko ang taong bayan, maraming nagpapasalamat sa atin at marami rin nagbibigay ng kanilang mga mungkahi para mas mapaganda pa ang mga programang mayroon tayo. Sa dami na ng kanyang mga nagawa sa loob lamang ng halos 3 taon, para kay Mayor Along ay simula pa lang ito. Marami na tayong nagawa sa Caloocan. We have to show our people that we love them and that we love what we do. Tuloy lang tayo sa ating pagtatrabaho. Aayusin natin ang mga kailangan pang ayusin. Ipagpapatuloy po natin na iparamdam ang malasakit sa ating mga mamamayan.